Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hinding-hindi ka mapapagod at mahihirapan, lalo na kung kapakanan ng pamilya mo ang pag-uusapan. Kung kinakailangan mong magsakripisyo ka. Handa mong gawin ang lahat para umayos ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dayanara. Hindi totoo kong pangalan. Tubong Iloilo po ako at dahil sa hirap ng buhay, lumuwas ako ng Maynila para dito magtrabaho. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig at talagang nagdala pa po ako ng radyo sa opisina para lang masubaybayan ang programa ninyo araw-araw. Ganon din ay madalas ako naka-online at nakasubscribe na sa inyong YouTube channel. Naisipan ko na sumulat sa inyo para maibahagi ang aking karanasan sa buhay. Papa Dudut, sisimulan ko na lamang ang istorya ko ng mapangasawa ko si Carlo. Masaya naman ang pagsasama namin sa kabuuan. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Pero meron kaming isang kinakaharap na problema. Mahirap akong mabuntis. O Papa Dudut, maraming dumarating na komplikasyon sa katawan ko kapag nagbubuntis ako. Carlo, gumising ka. Dali, nagmamadaling sabi ko noon sa aking asawang si Carlo. O bakit? Ano bang problema? Bakit mo ako ginigising? Nalimpungatang tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung ano itong nangyayari sa akin. May lumalabas na tubig sa akin pero hindi naman ako naiihi. Nasa state of panic na ako noon. Hindi ko alam kung anong nangyayari noon sa katawan ko dahil first time kong mabuntis. Baka naman manganganak ka na. Nagulat naman ako at tila hindi makapaniwala sa sinasabi ng aking asawa. Ha? Carlo, hindi ko pa kabuanan. Hindi rin naman siguro ako nakunan kasi bakit tubig ang lumalabas sa akin at hindi dugo. Sige Dayanara, magbihis ka na. Pupunta tayo sa ospital. Ang sabi ni Carlo sa akin habang bumabangon. Huwag kang matakot, sabi pa niya sa akin. Hindi ko kasi maiwasan na hindi matakot. Ewan ko ba Carlo, kinakabahan ako. Parang may problema sa anak natin. Pag-aalala ko. Mahal ko, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magbihis ka na. Ganon din ako. Tapos bago tayo umalis uminom ka ulit ng gamot mo. Yung gamot na pampakapit na nireseta sa'yo ng doktor nung 1 linggo. Paalala pa sa akin ng aking asawa. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Dayanara, huwag kang matakot, okay? Nandito naman ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Paniniguro naman niya sa akin. Pagkatapos noon ay dali-dali kaming pumunta ng ospital. Doon ay in-ultrasound ako at doon namin nalaman ang isang nakakagimbal na katotohanan. Dok, kumusta na po ang lagay ng anak namin? Nag-aalalang tanong ni Carlo. Ayon dito sa ultrasound, may malaki tayong problema. Tila naaalarmang sagot ng doktor. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Misis, mukhang wag po kayong mabibigla pero parang wala pong buhay ang bata na nasa loob ng sinapupunan ninyo. Nagulat naman kami ni Carlo sa sinabi niyo ng doktor. Hindi ako makaimik noon dahil hindi mag-sink in sa utak ko ang mga nangyayari. Anong sabi ninyo? Dok, hindi ba kayo nagbibiro?
Tila naiiyak na tanong ni Carlo sa doktor. Hindi po ako nagbibiro. Kung buhay pa po ang bata, sana'y gumagalaw pa siya at saka sana nagre-register dito ang heartbeat niya. Kaso hindi po, paliwanag niya sa amin. Sa puntong yon ay nanlumo na ako sa mga pangyayari. Dok, baka nagkakamali lang kayo? Hindi po ako nagkakamali, misis. Patay na po ang bata sa sinapupunan ninyo. Paniniguro ng doktor sa amin. Napahagulhol na ako sa aking asawa. Ang anak natin, Carlo. Patay na ang anak natin. Kailangan na pong matanggal agad ang patay na sanggol sa sinapupunan ninyo, misis, para hindi po maapektuhan ang kaligtasan at kalusugan ninyo, sabi pa ng doktor sa amin ni Carlo. Sige, Dok, kayo na po ang bahala. Pagbibigay ni Carlo ng otorisasyon sa doktor habang ako ay napahaguluhol na lamang. Papadudot halos magunaw ang mundo namin ni Carlo nang malaman naming patay na pala ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Agad yung tinanggal sa katawan ko ng mga doktor para hindi magkaroon ng komplikasyon sa kalusugan ko. Sa kabilang banda ay hindi ko noon matanggap ang nangyari sa amin, kaya wala akong ginawa kundi ang umiyak na lamang. At mukha pang pinaglaruan pa kami ng tadhana noon dahil sunod-sunod ang kamalasang dumating sa amin. Bakit ka ba umiiyak, Carlo? Anong problema mo? Nag-aalala kong tanong sa aking asawa. Kalilibing lang noon ang anak namin kaya nakadagdag sa stress ko ang makitang malungkot at umiiyak si Carlo. Dayanara, kanina natanggal ako sa trabaho. Pagtatapat niya sa akin. Ano? Pero bakit? Nanlulumo kong tanong sa kanya. May kaguluhan ang nangyayari sa factory. Nadamay ako sa gulo. Kwento pa niya sa akin. Nagtaka naman ako. Pero paano nangyari yun? Hindi ba't naka-leave ka? Oo, naka-leave nga ako. Para maalagaan ka. Yan ang kinatwiran ko sa boss ko pero hindi pa rin niya ako pinakinggan. Sinama niya ang pangalan ko sa mga sisibakin sa trabaho. Paglalahad ng aking asawa. Bakit naman ganun? Bakit ngayon pa? Paano na tayo? Anong kakainin natin? Pareho tayong walang trabaho. Anong ipambabayad natin sa upa sa bahay? Bayad ng kuryente at tubig? Pagkain natin? Halos sumabog ang ulo ko dahil sa sobrang stress. Kaya napahagulhol na lamang ako sa huli. Sa puntong yon ay tumigil na sa pag-iyak si Carlo at sa halip ay nagpakatatag muna. Ako nang bahala, Dayanara. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Baka mapano ka pa. Hindi ko kasi maiwasan ang mag-alala. Bakit pa kasi ngayon pa nangyayari to sa atin? Para tayong pinagsakluban ng langit at lupa. Yon ang hinanakit ko noon sa tadhana. Diyos ko, ano ba tong ginagawa ninyo sa amin? Bakit mo kami binibigyan ng ganitong mga pagsubok? Hindi ko mapigilan noon ang pagdaloy ng aking emosyon. Huwag na nating sisihin pa ang Diyos, Dayanara. Magdasal na lang tayo. Humingi na lang tayo ng tulong sa Kanya. Yun na lamang ang sinabi ng asawa ko. Dayanara, huwag kang sumuko. Huwag tayong sumuko, labanan natin to. Kaya nating lusutan ang problemang ito. May awa din sa atin ang Diyos. Dagdag pa niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay pinahid ko ang tumutulong luha sa aking mga mata. Carlo, ikaw lang ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya hindi ko nagagawang sumuko dahil palagi ka nandyan sa tabi ko. Pero hanggang kailan ganito ang buhay natin? Hanggang kailan ka nandyan sa tabi ko para palakasin ang loob ko? Asawa mo ko kaya asahan mo na habang buhay nandito ako sa tabi mo. Paniniguro naman niya sa akin. Mahal na mahal kita, Dayanara, at hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Papadudod sinikap naming magbagong buhay ni Carlo. Tumira kami noon sa probinsya at pansamantalang naghanap ng ikabubuhay doon. Habang naroroon ay ginagawa ko ng opportunity yon para mag-move on. At makalipas nga ang 3 buwan ay unti-unti na rin bumalik ang pag-asa sa amin. Carlo, buntis ako.
Masayang balita ko noon sa aking asawa. Magiging tatay ka na ulit. Tulad ng aking inaasahan ay labis na natuwa si Carlo sa aking binalita. Tama nga yung sinabi sa atin ni Mama. Dati na kapag may nawala sa iyo ay may darating na mas maganda. Carlo, sa totoo lang akala ko hindi na tayo makakabangon sa pagkawala ng anak natin 3 months ago. Pero unti-unti rin tayong tinulungan ng Panginoon na makabangon. At eto nga, mukhang bumawi talaga siya sa atin. Sumang-ayon naman si Carlo sa sinabi ko. Pagkatapos noon ay siya naman ang may magandang balita sa akin. Alam mo, Dayanara, meron pang isang swerte ang dumating sa atin ngayon. Ha? Ano naman yun? Na-curious at na-excite ako ng mga oras na yon. Habang wala ka kanina, tumawag sa akin yung factory na pinagtatrabahuhan ko. Alam mo ba kung ano ang sabi nila? Pinababalik nila ako sa trabaho. Ayon daw kasi sa investigasyon na sinagawa ng kumpanya ay napatunayan na hindi at wala akong kinalaman dun sa kaguluhan na nangyari dati. Humingi pa sila ng sorry sa akin tapos kasabay noon ay bibigyan daw nila ako ng additional benefits. Pambawi man lang daw doon sa nagawa nilang pagkakamali sa akin. Kwento pa niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag sa ibinalitang yon ni Carlo. Naku, magandang balita yan. Buti naman at lumabas na rin ang katotohanan. Salamat sa Diyos at magkakatrabaho ka na. Papadudot pagkatapos noon ay naiwan ako noon sa Iloilo habang si Carlo ay bumalik sa Maynila para magtrabaho. Yun ay ayon na rin sa mungkahin ng aking ina na magstay muna ako dito sa Iloilo para maalagaan niya akong mabuti. Agad din naman kaming pumayag ni Carlo since ilang buwan lamang yon. Kapag nanganak na ako ay saka ako babalik sa Maynila. Sa kabila noon ay nanatili pa rin kasiyahan sa amin dahil lubos ang pagkatiwala namin sa isa't isa. Bukod sa maraming blessings noon ang dumating sa amin, sabi ko tuloy sa sarili ko na sana'y palagi na lang ganito. Sana'y palagi na lang masaya ang buhay namin. Papadudot akala ko yun ang kapalit ng pait na dinaranas ko dati pero nagkamali ako. Sandali lamang namayani ang kasiyahan sa buhay namin dahil unti-unti na namang dumating ang mga pagsubok sa amin ni Carlo. 3 beses ako noong sinugod sa ospital dahil sa buong akala ko ay manganganak na ako dahil overdue na ako ng time na yon. Pero pagdating sa ospital ay sinabi ng doktor na false alarm lamang kaya nag-decide na ang doktor na i-induce na lang daw ang panganganak ko at pumayag naman ako sa mungkahin nila. Papadudot naging maayos naman ang panganganak ko pero nang palabas na ako ng ospital ay sinabi sa akin ng doktor na hindi ko pa makakasama ang anak ko dahil may problema ito sa kanyang kalusugan. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi pababayaan ng Diyos ang anak ninyo ni Carlo. Pampalakas ng loob sa akin ni Ate Emma. Hindi ko kasi maiwasan na kabahan na wala na kasi sa amin yung una naming anak. Pag-aalala ko naman. Hindi mawawala sa inyong anak ninyo. Magtiwala lang kayo sa Panginoon, sabi niya sa akin. Sana nagkamali lang yung findings ng mga doktor sa anak ko para pwede ko nang mailabas ang anak ko. Ang sabi ko na lamang. Hoping na sana'y maayos na ang anak ko. Samantala ay mamayang kaunti dumating na ang doktor at kinausap na niya ako tungkol sa kalagayan ng anak ko. Malaki po ang kinakaharap na problema ng anak ninyo. Masyado pong mataas ang white blood cells niya kumpara sa red blood cells. Bukod po doon may nakita rin po kaming mga bakterya sa dugo ng sanggol. Kapag hindi po yun nagamot mauuwi po yun sa sepsis. Kung hindi ako nagkakamali ay iyon ang sinabi sa akin ng doktor noon na halos magpaiyak na sa akin. Dok, ano pong mangyayari sa pamangkin ko? Nag-aalalang tanong ng aking kapatid. Maaari pong lumaki ang ulo ng sanggol, bukod po doon ay habang lumalaki ang bata ay kailangang magkaroon ng mahabang gamutan at procedure. Dagdag pa ng doktor sa amin. Sa puntong iyon ay napahagulhol na ako at tinawag ko ang pangalan ng Diyos. Marami pang sinabi sa amin ng doktor tungkol sa sakit at sa gamot ng anak ko pero hindi ko na yun matandaan dahil nagdarasal ako noon sa Panginoon habang umiiyak.
Alam ko pong mabigat ang pagsubok na ito sa inyo pero huwag po kayong sumuko. Ginagawa naman po namin ang lahat para mailigtas ang bata sa tiyak na kapahamakan. At saka sa inyo lang po kumukuha ng lakas ang bata. Kaya magpakatatag po kayo. Samahan niyo na rin po ng matinding pananalig sa Diyos. Narinig kong sabi na lamang sa amin ng doktor. Bumaling ako sa aking kapatid, Ate Emma, Dayanara, kasasabi lang ni Doc na magpakatatag ka. Pagsubok lang to sa inyo ni Carlo. Pangaalo sa akin ng kapatid ko. Siya nga po pala, nasa na po ba ang ama ng bata? Usisa pa ng doktor sa amin. Ang kapatid ko na ang sumagot. Nasa Maynila po yung ama ng pamangkin ko. Nagtatrabaho po doon. Pero nagpasabi na po siya na uuwi na ngayong linggo. Mabuti kung uuwi dito ang asawa niya para may makatuwang siya at tumakas ang loob ng kapatid mo. Aniya bago siya nagpaalam para asikasuhin na ang ibang pasyente. Ate Emma, anong gagawin ko? Paano ko maililitas ang anak ko? Desperadong tanong ko. Alam mo, isa lang ang magagawa mo, ang magdasal ka sa Panginoon. Naniniwala ko na hindi niya pababayaan ang anak mo. Sagot ni Ate Emma sa akin. Tumahang ka na. Alalahanin mong kapapanganak mo lang. Baka mamaya niyan sumakit ang ulo mo at mabibinat ka. Paano na lang ang baby mo kung may mangyari sa iyong masama? Dahil sa sinabing yon ni Ate Emma ay nagpasya na akong tumahan at magpakatatag para sa aking anak. Papa Dudut, siguro ay masasabing ang pinakamasakit na parte ng buhay ko ng isang ina ay makitang naghihirap ang kanyang anak. Yon ang naranasan ko. Sobrang sakit sa akin na makitang naghihirap ang anak ko dahil sa sakit. Araw-gabi akong nagdarasal na sana'y gumaling na ang anak ko at sana'y huwag bawiin sa akin ng Diyos ang anak ko dahil hindi ko alam ang gagawin. Sakaling bawiin na naman niya sa akin ang anak ko. Pero sa paglipas ng mga oras ay patuloy ang paghihirap ng anak ko. Kasabay noon ay ang matinding kalbaryo ko bilang isang ina. Naintindihan ko ang sitwasyon mo. Alam ko ang pakiramdam ng isang ina. Masakit talaga na makitang nasa ganyang kalagayan ng anak niya. Pakikisimpatya ni Ate Emma sa akin. Sa totoo lang ate, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ano ba kasi ang sakit ng anak ko? Wala na bang lunas yun? Hindi ko maisip na 3 iba't ibang klaseng gamot ang itatarak sa anak ko para lang mabuhay siya. At saan ako kukuha ng perang pambili ng gamot? Bawat araw kailangan namin ng 2,500 bawat gamot ng anak ko. Isipin mo magkano yun? 7,000 pesos kada araw para mabuhay lang ang anak namin. Saan ko bulsa kukunin ang ganong halaga? Nalulungkot kong sabi. Gumagawa na kami ng paraan para makatulong sa inyo si mama. Nagdedilhensya na siya ng pera. Ako, ang asawa mo, lahat kami nagsusumika para makahanap na ng pera para sa anak mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, ang sabi ni Ate Emma sa akin. Ang tanong hanggang kailan to? Hanggang kailan namin mararanasan to? Nagsisimula na namang mawalan ako ng pag-asa. Mamayang kaunti dumating na si mama. Dala-dala ang pera na napagdilhensyahan niya para sa mga gamot ng aking anak. Heto 5,000 nakautang ako sa kumari kong taga Haro. Sobrang naawa siya sa naging sitwasyon ng anak mo. Kaya agad siyang nagpahiram ng pera. Kwento sa akin ni mama. Salamat naman sa Diyos. Tila nabunutan naman ang tinig si Ate Emma sa sinabi ng aming ina. Pero ma, may malaki pa rin tayong problema. Hindi lang po yung gamot ni baby ang kailangan nating dilhensyahan ng pera. Yung doktor pa pala kanina. Kinausap po ako, kailangan na raw nating bayaran yung bill sa ginamit na kwarto ng anak ko. 5 araw na po kasi tayong hindi nakakabayad 1,200 pesos per day po yung kwarto ni baby. Tapos iba pa yung hospital charges. Inform ko sa kanya. Subukan mo kaya ulit na tawagan si Carlo sa Maynila. Baka may madalhensyahan siya ng pera. Suhestyon ni Ate Emma sa akin. Nakapagdilhensya na si Carlo nung nakaraan. Ang totoo niya ay nakapag-cash advance na siya doon sa factory na pinagtatrabahuhan niya.
kaya wala na po siyang sasahurin sa susunod na linggo. Nanlulumo kong kwento sa kanila. Huwag tayong sumuko. Kaya natin to. Pampalakas loob ni mama sa akin. Ilang saglit lang ay nagring na ang cellphone ko. At doon ay napag-alaman kong si Carlo ang tumatawag. Ano nang balita dyan, Dayanara? Kumusta na ang anak natin? Nag-aalalang tanong ng asawa ko sa kabilang linya. Ganun pa rin wala pa rin pinagbago. Malungkot na reply ko sa kanya. Magkano pa ba ang kailangan ninyo? Uutang ulit ako dito sa mga kasamahan ko. 5,000 piso pa. Naniningil na kasi yung ospital ng bayad doon sa kwartong pinaglagyan ni baby. Carlo, gusto ko nang sumuko. Bakit ganito na lang ang problemang ibinibigay sa atin? Wala na ba tayong karapatan na maging masaya? Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ng asawa ko nang marinig niya ang sinabi ko. Dayanara, lalo nanghihina ang loob ko kapag naririnig kitang ganyan. Huwag ka namang sumuko. Lumaban tayong dalawa para sa anak natin. Pakiusap niya sa akin. Pero kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. At that point talaga ay nawawala na ako ng pag-asa. Marami pang paraan. Hihingi na ako ng tulong sa DSWD at sa mga charities at foundations. Lalapit na rin ako sa Kapuso Foundation. Matulungan lang tayo sa anak natin, Dayanara. Please naman magpakatatag ka. Kung susuko ka, paano na ang anak natin? Isipin mo sana yun kung hindi siya lumalaban para sa buhay niya. Bakit hindi tayo lumalaban para sa kanya? Tayo ang mga magulang niya, sa atin siya kumukuha ng lakas. Pagpapatuloy pa ni Carlo. Sa puntong yon ay naluha na ako. Huwag mo nang problemahin ang pera. Ako nang bahala sa mga bayarin. Tahan na, huwag ka nang umiyak, mahal ko. Pag-aalo sa akin ang asawa ko kahit na magkalayo kaming dalawa. Papadudot kung saan na kami humingi ng tulong, kahit sa mga online lending apps ay umutang na rin ako. Kahit na 7 days to pay lang at may malaking interes. Para lang may pangsuporta sa gamot ng baby ko. Kung saan din naghanap ng pera ang nanay ko at ang mga biyanang ko para ipadala sa akin, at nang dumating ang araw ng blood test ng anak ko, habang kinukuhaan siya ng dugo ay awang-awa ako sa anak ko. Later on ay dumagdag pa sa problema ko yung mga ahente ng lending apps na pinagkakautangan ko nang lumampas sa 7 days ang due date ko. Sari-saring pagbabanta at harassment ang inabot ko. Dahil doon ay wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Papadudot pakiramdam ko noon ay mauubusan na ako ng lakas. Buti na lamang at nandyan si Ate Emma para palakasin ang loob ko. Samantala ay mukhang naawa na sa akin ng langit dahil pagkalipas ng ilang linggo, isang magandang balitang dumating sa amin. Nag-negative na sa sepsis ang anak namin ni Carlo. Halos maiyak ako sa tuwa kaya agad kong tinawagan noon si Carlo. Agad kong binalita sa kanya na ligtas na ang anak namin. Talaga? Naku, magandang balita yan. Diyos ko, salamat po. Natutuwang wika ni Carlo sa kabilang linya. Umuwi ka na muna sa Iloilo para maiuwi na natin si baby. Mag-celebrate na tayo, suhestyon ko sa kanya. Sige, ngayon din ay magpa-file ako ng leave sa trabaho para masamahan kita. Naku, salamat naman at ligtas na ang anak natin, nasasabik niyang sabi sa akin. Ikaw, Carlo, kumusta ka na dyan sa Maynila? Tanong ko naman sa kanya. Heto, nung una ay nag-worry ako pero dahil dyan sa binalita mo para ako nabunutan ng tinik. Salamat talaga at dininig ng Diyos ang lahat ng mga panalangin natin. Hindi niya tayo hinayaang sumuko sa laban. Aniya. Tama ka doon sa sinabi mo na huwag tayong sumuko at magtiwala lang tayo sa Diyos. Tingnan mo naman at ligtas na si baby. Magiging masayang pamilya na ulit tayo. Masayang wika ko naman. Namimiss ko na kayo ni baby, Dayanara. Excited na akong makasama kayo ulit. Yon ang sinabi sa akin ng asawa ko na nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa akin. Isang linggo pang lumipas ay muli ko nakasama si Carlo at nabuong muli ang aming pamilya. Oo, may pagsubok pa rin dumarating sa amin dala ng malaki naming utang. Pero sinisikap naman naming bayaran ang lahat ng yon. Pati na yung mga lending companies na nanghahara sa amin. Hindi na kami nagsampa ng kaso at sa halip ay ipinagpasa Diyos na lamang namin sila. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magta3 taon na ang baby ko. Isa siyang malusog at makulit na bata pero ganun pa man ay nagpapasalamat ako sa Panginoon
na hindi pa rin niya ako hinayaang sumuko sa buhay. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ninyo ng sulat ko. God bless you all and more power sa programa ninyo. Lubos na gumagalang, Dayanara. Walang pagsubok ang hindi nasusolusyonan. Lahat ng iyon ay malalampasan mo kung ikaw ay matatag at may matibay na pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil anuman ang mangyari ay isipin nating hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maraming salamat Dayanara sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Masaya kaming marinig na maayos na ang anak ninyo ni Carlo. Maraming pagsubok man ang dumating sa inyo. Isama na yung mga naniningil sa inyo ng utang. Ang mahalaga ay hindi kayo nawala ng pag-asa at nariyan ang mga mahal ninyo sa buhay para tulungan at damayan kayo sa oras ng mga pagsubok. Muli God bless sa inyo at sa iyong buong pamilya. Wishing you good health and happy life. Hanapin po ang Kaistorya Horror para sa mga YouTube content na mga nakakatakot. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Sana po ay mahanap ninyo at makapag-subscribe na rin po kayo. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.